Isang gabi noong Oktubre 2016, sa isang malawak na bahay sa Cagayan, walang tunog kundi ang paghikbi ng isang dalagang nakauniporme. Nakayakap siya sa sariling tuhod habang pinipigil ang pag-uga ng kanyang balikat. Sa sahig, may bakas ng dugo. Ilang punit na bahagi ng kanyang damit at bote ng alak na kalahati na lang ang laman. Sa labas ng kwarto, naroon ang lalaki, isang veteranong pulis na nakasandal sa pader habang humihit-hit ng sigarilyo na parang walang konsensya sa ginawa nitong pang-aabuso kani-kanina lamang. Ang dalaga ay si Althea Pastoral, 21 anyos, halos kakagraduate lamang sa kursong Criminology mula sa isang universidad sa Cagayan. Anak ng isang yumaong barangay tanod, lumaki siyang humahanga sa mga taong may uniporme. Para sa kanya, simbolo iyon ng dangal, ng proteksyon at ng serbisyo sa mahihina. Kaya't mula pagkabata, bagamat babae, ay ang maging pulis ang kanyang naging ambisyon. Ngunit sa probinsya, mahirap ang pag-abot ng pangarap kung wala kang padrino. Sa dami ng gustong pumasok sa serbisyo at sa kaunting slot na mayroon, hindi sapat ang diploma at determinasyon. Sa isang seminar sa lungsod ukol sa public safety careers, doon niya unang nakilala si PO3 Ricardo de Vera. Isang lalaking nasa mid-40s, matikas at unang gumawa ng hakbang para siya ay kausapin. Ipinakilala nito ang sarili bilang maimpluwensyang pulis na may maraming koneksyon sa loob ng hanay. Sa una ay naging maayos ang pakikitungo nito. Sinabi nitong kaya siyang tulungang makapasok agad sa training basta't sumunod lamang sa ilang proseso, kabilang na ang isang orientation daw ay kailangang isagawa sa isang safe house na matagal nang ginagamit ng mga aplikanteng gaya niya. Walang kamalay-malay si Althea nang tanggapin niya ang paanyaya. Sa isip niya, ito na ang pintong magbubukas sa pangarap niya. Ang susi sa pag-ahon ng kanyang pamilya. Ngunit nagkamali siya dahil ito pala ay isang lagusan sa isang bangungot na kailanman ay hindi niya matatakasan. Oktubre 2016, dumating si Althea sa address na tinukoy na bahay magdadapit hapon at napansin niyang walang ibang tao roon kundi si Rick. Walang ibang dumating at wala ring anumang palatandaan na may gaganaping orientation. Ang mga sumunod na oras ay nag-iwan ng sugat sa kanyang katawan at maging sa kanyang pagkatao. Natagpuan niya ang kanyang sarili sa ibang bahay na nakakandado ang pinto habang pinupuwersa ni Rick sa isang bagay na ayaw niyang gawin. Hindi siya makapagpumiglas at kahit anong sigaw niya ay walang ibang makarinig. Nang matapos ang lahat at ubus na ang lakas ni Althea, ay pinagbantaan pa ito ng lalaki na huwag magsumbong kung ayaw nitong mapahamak ang kanyang pamilya. Pag-uwi niya kinabukasan, tila wala ng saysay ang uniforme, ang pangarap at ang dignidad na dati niyang inaalagaan. Ngunit sa halip na ipagsigawan ang sinapit, pinili niyang manahimik. Pilit mang kalimutan ngunit bumabalik sa kanyang alaala ang mga bantang ibinulong ng lalaki sa kanya. At higit pa sa mapait na karanasan ay hindi kakayanin ni Althea na may masamang mangyari sa kanyang pamilya dahil sa kanyang desisyon. Doon nagsimula ang kimkimi ni Althea ang lahat. Isang pangarap ang dahan-dahang nadurog at isang malalim na sugat ang nakatago at walang kasiguruhan kung hihilom sa pagdaan ng panahon. Sa mga sumunod na linggo, tila nawala sa sarili si Althea. Ang dating abala sa mga aplikasyon, seminars at lakad para sa recruitment ay biglang nanahimik.
Umuwi siya sa kanilang bahay ngunit hindi rin nagtagal ay tinanggap niya ang trabahong inaalok ng kaibigan sa City Hall. Isang encoding job na malayo sa kursong tinapos niya ngunit naisip niyang gawing daan upang pansamantalang makalimot. Araw-araw ay paulit-ulit ang kilos. Gumigising, papasok, uuwi, matutulog. Ngunit sa pagitan ng mga ganitong oras, may mga saglit na nawawala siya sa ulirat. Kapag may lalaking dumaan sa paligid, bigla siyang nanginginig. Si Althea ay naging tila upos ng sigarilyo na unti-unting kinakain ng kanyang trauma. Sa trabaho hindi siya madaldal. Naging maayos naman ang reputasyon niya. Masipag, mahinahon, ngunit sa likod nito ay nakikipaglaban si Althea sa kanyang kaloob-looban. 2 taon ang lumipas, 2 taon ng pananahimik, 2 taon ng pagbabalat kayo. Wala siyang sinabihan, wala siyang nilapitan, ngunit hindi siya nakalimot. May mga gabing tila bumabalik ang lahat. Ang malamig na pakiramdam sa loob ng safe house, ang bigat ng katawan matapos ang ginawa sa kanya. Ang amoy ng sigarilyo na tila nanuot sa kanyang damit ng araw na yun. At sa gitna ng lahat ng alaalang ito, nagpasya si Althea na kailangan na niyang kumilos para sa sarili. Ayaw niyang panghabang buhay na lamunin ng kanyang karanasan habang ang taong responsable sa kanyang pagdurusa ay malayang nakakakilos at maaaring makapangbiktima pa ng ibang katulad niya. Ngunit wala siyang ebidensya. Walang CCTV. Walang testigo. Sa puntong iyon, nag-isip si Althea ng ibang paraan. Alam niya ang kalikaw ng bituka ng mga katulad ni Rick. Ang mga katulad niya ay maraming lihim at ito ang kanyang gagamitin para mapanagot ang lalaking sumira sa kanyang pagkatao. Hindi man niya kayang patunayan ang eksaktong kasalanang ginawa sa kanya, maaari pa rin niyang ilantad ang kasamaan nito sa ibang anyo. Tahimik na kumilos si Althea. Gamit ang kanyang mga natutunan sa kanyang kursong criminology, ay ginawa niya ang hakbang para panagutin si Rick. Kabado man ngunit higit sa kanyang pangamba ang determinasyon sa kanyang layunin. Nagsimula siyang magmasid sa malayo. Tuwing may pagkakataon ay palihim niyang sinusundan si Rick at isang pattern ang kanyang natuklasan. Madalas kong magtungo si Rick sa isang motel kasama ang iba't ibang babae. Mga nagtatrabaho sa club at ang ilan ay mga mukhang inosente. Nadiskubre rin niyang may pamilya pala si Rick. Isang misis na guro sa pampublikong paaralan at 2 anak na babae. Maayos ang imahe nito sa publiko. Disente, responsable. Pero sa likod ng lahat ng iyon, naroon ang halimaw na siya mismo ang saksi. Nagbukas siya ng isang dummy account sa social media, gumamit ng ibang pangalan, ibang profile photo. Dito siya nagsimulang magpadala ng mensahe. Hindi kay Rick, kundi sa misis nito. Isang maikling sulat lamang, oras, araw at pangalan ng motel na madalas puntahan ni Rick. Walang larawan o anumang patunay pero sapat na yon para magduda ang isang asawa. 2 linggo lang ang lumipas, nakarating kay Althea ang balita. Iniwan si Rick ng kanyang misis matapos ang isang matinding pagtatalo nang masundan siya papasok sa isang motel kasama ang isang mas batang babae. Umalis ang asawa at anak nito habang naiwan si Rick na mag-isa sa kanilang tahanan sa Tugigaraw. Isa itong magandang balita para kay Althea. Ngunit para sa kanya hindi ito sapat para sa lahat ng kanyang pinagdaanan. Nararamdaman niyang may mas malalim pa sa ginagawa ng pulis na yon. Hindi lang pangangaliwa, may tinatago pa itong mas mabigat, mas marumi. At sa isang gabi ng Nobyembre 2018, habang sinusundan niya muli si Rick, nakita niya itong tumigil sa isang lumang bahay sa Santa Ana, ang parehong bahay na ginamit sa kanya noon.
Ilang saglit pa, may 3 lalaki ang lumabas mula sa kadiliman. Hindi iyon ordinaryong pagtitipon. Hindi alam ni Althea kung alin ang mas mabigat, ang takot na baka mahuli siya o ang galit na matagal nang kinikimkim. Pero sa bawat gabi ng pagmamanman sa lumang bahay, mas natutuklasan niya ang tunay na baho ng pulis. Nakita ni Althea ang isang pattern sa ilang ulit na pagmamanman. Tuwing Sabado ng gabi may dumarating na SUV, may kasunod na motorsiklo. Palaging may bitbit at pagkatapos ng ilang saglit, aalis silang tahimik, parang walang nangyari. Doon na siya nakatiyak, may nangyayaring iligal na transaksyon sa loob at sa kanyang isip ay ito na ang pagkakataong matagal niyang hinihintay. Sa tulong ng isang kaibigan na dati niyang senior sa kursong criminology na ngayoy agent ng NBI, palihim siyang nakipagkita. Hindi bilang biktima, kundi bilang informant. Buong tapang niyang inilahad ang kanyang testimonya laban kay Rick at sa iligal na gawaing pinapatakbo nito. Masusing nakinig ang otoridad sa ulat na ito. Sinabing may impormasyon na rin sila tungkol sa ilang aktibong pulis na sangkot sa bentahan ng droga. At kung totoo ang detalye ni Althea, malaking tulong ito para mapalalim ang kaso. Gamit ang mahalagang impormasyon mula kay Althea, ay nagplano ang mga kawani ng NBI para sa isang raid. Naging aktibo sa pagmamanman ng mga opisyal hanggang sa sumapit ang itinakdang araw noong Enero 2019. Kung kailan naroon si Rick at ang ilang mga sangkot sa iligal na transaksyon. Isang hudyat lang mula sa gate, kasunod nito'y mga yabag ng sapatos habang pinapasok ang safe house. Ilang saglit pa'y tanaw na ang ilan sa mga taong pilit pinapadapa sa sahig habang ang ilang plastic na may puting substance ay nakalatag sa isang mesa. Pilit na pumapalag ang ilan ngunit sa puwersa ng mga kawani ng NBI ay nasukol ang aabot sa 10 katao na nasa loob ng bahay ng mga oras na iyon, kabilang na si PO3 Ricardo Rick De Vera. Naging matagumpay ang misyon at nanatiling anonymous ang informant na naging susi sa pagkasukol ng mga salarin. Sa bisa ng mga ebidensya, inihain ang kasong drug trafficking, illegal possession of firearms at abuse of authority laban kay Rick at sa iba pang sangkot sa krimen. Lumalabas sa investigasyon na ginamit niya ang kanyang ranggo sa loob ng maraming taon para proteksyonan ang kanyang negosyo. Ilan pang pangalan ng mga opisyal sa hanay ng kapulisan ang nadawit sa kaso. Nito lamang 2022 ay tuluyang hinatulan ng guilty si Rick sa lahat ng kasong isinampa laban sa kanya at siya ay pinatawan ng habang buhay na pagkakakulong dahil dito. Tumanggap din ng iba't ibang parusa ang ilan pang sangkot mula sa 20 hanggang sa reklusyon perpetua katulad ng ipinataw kay Rick. Habang binabasa sa korte ang hatol, wala si Althea sa loob ng silid, ngunit mabilis niyang naramdaman ang tila tagumpay mula sa kanyang ipinaglabang hustisya sa loob ng ilang taon. Walang ibang nakakaalam sa kanyang pinagdaanan maliban sa kaibigan nito sa NBI, pero para kay Althea, sapat nang naging bahagi siya upang mapanagot si Rick sa kanyang matinding kasalanan at sa paraang ito ay nakamit na rin niya ang hustisya para sa kanyang sarili. Ang katahimikan at kapayapaang matagal nang nawala sa kanya ay unti-unting bumalik. Naging panatag siya sa katotohanang nakapiit na sa bilangguan ang taong umabuso sa kanya. Ilang buwan matapos masentensyahan si Rick, sinubukan ni Althea na muling buuin ang kanyang pangarap. Bitbit niya ang mga dokumentong minsan na niyang inakalang hindi na muli pang magagamit. Nagpasa ng papeles si Althea sa tanggapan ng NBI. Bagamat may kaba ay kinilala ng NBI ang kanyang naging kontribusyon
sa pagkalutas ng isang kaso at nakita rin ng mga kawani ang kanyang angking talento sa larangan ng investigasyon kung kaya't nakatulong ito para makakuha siya ng posisyon sa kagawaran. Bagamat dumaan si Althea sa isang malungkot na kahapon, nagkaroon siya ng bagong pag-asa at bagong direksyon sa buhay. Minsan siyang ginamit, niloko at ginapos ng takot. Ngunit sa huli, pinili niyang bumangon at tuluyan siyang nakaalis sa tanikala. Sa unang araw ng kanyang pagtatrabaho bilang intelligence analyst sa regional office, humarap si Althea sa tanggapan ng may panibagong pananaw. Sa wakas, hindi na siya isang biktima. Hindi na niya kailangang kimkimin ang sakit at manahimik. Isa na siyang babaeng may boses, may lakas at may kakayahang magligtas ng iba. Ang uniforme na minsang naging simbolo ng bangungot, ngayon ay bumalik sa orinal nitong anyo. Bagamat naging mahirap ang daan, masaya si Althea na makamit niya ang kanyang pangarap at umaasa siyang ang kanyang amang nasa langit na una niyang naging idolo ay nakangiti sa kanyang pinaghirapang tagumpay.